Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon rin po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Ang krus ng ating Panginoon na naging daan upang tayo ay magkaroon ng biyaya ng kaligtasan. Sapagkat sa krus na ito, ipinako at namatay ang ating Panginoon. At sa kanyang kamatayan, inialay niya ang kanyang sariling dugo para tayo'y iligtas sa kasalanan. Kaya nga, sa diwa ng ating pagdiriwang ngayon, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoong Hesus sa napakadakilang pag-ibig na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay. At ngayon din pong linggo na ito, ipinagdiriwang natin ang tinatawag na National Catechetical Sunday, pagbibigay importansya sa mga katekista na katuwang ng pari sa pagpapahayag, pagpapalaganap, pagtuturo tungkol sa mabuting balita. At mahalaga ang pagtuturo na ito ng kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, sapagkat sa panahon ngayon para bang uhaw na uhaw ang marami sa atin sa turo tungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga di ba marami ang lumilipat ng ibang sekta, ng ibang relihiyon, sapagkat para sa kanila merong pagkauhaw silang hinahanap na hindi nila matagpuan sa ating relihiyon. Kaya yung iba, sinasabi nila, dito sa sekta na ito, nakilala ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas. Pero ang hindi nila alam, kung malinaw lamang sa kanila ang pananampalatayang kanilang tinanggap simula nung sila ay binyagan at patuloy na isasabuhay hanggang bago humarap sa Diyos sa kamatayan. Ibinigay ng ating Panginoon sa pananampalatayang Katolika na kanyang itinatag ang nag-uumapaw na biyaya. At matatagpuan natin ang pinakamahalagang biyayang iyan sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan sinasabi ang kumilala at sumampalataya kay Jesus ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Mauunawaan natin ang katotohanan ito sa tulong ng pagtuturo ng ating mga katekista at sa pamamagitan ng pagdalo sa pagdiriwang ng banal na misa, kung saan ang ebanghelyo na ipinahayag ay sinisikap na ipaunawa, sinisikap na ipaliwanag sa atin. Kaya nga di ba napaka-importante na sa pagdalo natin sa misa, nakikinig talaga tayo. Nakikiisa sa kung ano ang ginagawa sa banal na misa. Sapagkat ang pagdiriwang ng banal na misa ay tinatawag din na pagsasangayon ng kung ano ang nangyari sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus noon. Ibig sabihin ng pagsasangayon, yung nangyaring sakripisyo ni Jesus ng sarili sa krus noon, inaalaala natin sa banal na misa. At sa ating pananampalataya, what we remember becomes present. Ang anumang ating inaalaala at binabalikan sa mata ng ating pananampalataya ay nagiging totoo ngayon. At yun yung banal na misa, pagsasangayon ng naging pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus. At mauunawaan natin ang lahat ng iyan kung bababad tayo sa ating pananampalatayang Katolika, kung magbibigay tayo ng extra effort
extra time to understand, para maunawaan, para malaman yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya nga, ang ating pananampalatayang Katolika ay naglabas ng Catechism for Filipino Catholics, isang aklat na naglalaman ng lahat ng katuruan ng ating pananampalataya. At kung meron man tayong mga paboritong libro, kung uso pa ba ang libro ngayon, ang dapat na hindi mawala sa atin ay yung tinatawag nating CFC, Catechism for Filipino Catholics. Sapagkat dito ipapaunawa, ipapaliwanag sa atin ang bawat nilalaman ng ating pananampalatayang Katolika. Kaya nga, isang beses, isang taon, naglalaan ang simbahan ng linggo para sa mga katekista, para bigyang diin sa atin ang kahalagahan ng kanilang responsibilidad, para ipaunawa sa atin na mayroong patuloy na pag-aaral na dapat tayong ginagawa tungkol sa ating pananampalataya, na hindi sapat na naturuan tayo ng basic catechism before the First Communion. Hindi sapat na tayo ay tumanggap ng pagtuturo ng mga katekista bago natin tanggapin ang sakramento ng kompil. At ang ulit, bago tanggapin ang sakramento ng kasal. Na sa karanasan ng mga katekista na nagbibigay ng catechism, pre-Cana seminar, mga paliwanag tungkol sa kahalagahan ng sakramento ng kasal, 0 ang kaalaman ng mga binibigyan ng catechism. Halimbawa, yung mga nag-undergo ng pre-Cana seminar, basic catechism about the sacrament of matrimony, ang tanong agad, kailan po ba kayo huling nagkumpisal? Bago po mag-first communion. O diba ang tagal na? Bakit kailangan magkumpisal bago mag-first communion? Kasi sinasabi ng katekista sa kanilang pagtuturo, mahalaga na bago natin tanggapin ang katawan ni Kristo for the first time, tayo muna ay nagkumpisal. Kaya lahat tayo, di ba, nagkukumpisal. Nung tayo ay mga grade school, kung kailan tayo tatanggap ng unang pakikinabang. Ang ulit nun para sa ilan, bago mag-compil, at ang ulit para sa marami, bago ikasal. E paano kung hindi ikinasal sa simbahan, e di walang kumpisal? Kailan ang ulit? Swerte na lang kapag tatawag ng pari kapag may sakit para makapagkumpisal. At kung hanggang doon na lang, maaari nang humarap sa Diyos sa kamatayan. Paano na yun? Napaka-importante ng katesismo, ng pag-aaral tungkol sa pananampalataya. Kaya huwag nating baliwalain ang katuruan na binigay ng ating Panginoon sa atin. Huwag nating sabihin, alam ko na yon, pero sa katotohanan, hindi naman talaga natin alam. Kailangan natin ang dagdag na kaalaman at patuloy na pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga meron tayong tinatawag na Biblical Apostolate.
at nagko-conduct ito ng iba't ibang seminar tungkol sa Biblia, Bible Study, Basic Bible Seminar 1, 2, 3, at marami pang seminar, formation ang ibinibigay ng ating simbahan para matulungan tayo sa kaalaman sa pagiging Katoliko. Kaya iyon, mga kapatid, ang mahalaga sa pagdiriwang natin ng pagtatampok sa krus na banal at sa pagdiriwang natin sa pambansang linggo ng mga katekista, ipinapaalaala sa atin, makakamit natin ang biyaya na nagmumula sa Diyos kung nauunawaan natin ang ating pananampalataya. At mauunawaan lamang natin ang ating pananampalataya kung tayo'y nag-aaral, kung tayo ay dumadalo sa mga paghubog na binibigay ng simbahan. Kaya hindi dapat sabihin ng isang Katoliko, dito sa sekta na ito, natagpuan ko ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapag sinabi yan ng isang dating Katoliko, ibig sabihin, yung kanyang pagiging Katoliko, hindi naman niya talaga isinabuhay. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging Katoliko ay hindi naman niya binigyan ng lalim. Nagpabinyag lang siya, nagpakumpil lang, hanggang doon lang. Pero hindi tayo dapat maging Katoliko lamang sa pangalan. Hindi tayo dapat maging Katoliko lamang sa binyag at kumpil. Dapat tayo maging Katoliko higit sa lahat sa gawa, na ang ating tinanggap na biyaya sa sakramento ng binyag, ng kumpil, ng banal na Eucharistia, ng kumpisal, ay dapat nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Na dahil ikaw at ako ay Katoliko, ang sarap sanang mamuhay sa lipunan na ginagalawan natin ngayon. Na dahil tayo ang nag-iisang Katolikong bansa sa Asia, ang unlad-unlad na sana ng bansa natin at talagang ang yaman, ang biyaya ay napapakinabangan nating lahat sapagkat iyon ang turo ng ating Panginoon. Ang biyaya ay ibinubuhos hindi para angkinin, kundi para ibahagi at magkaisa sa pagtanggap ng biyaya. Ganito po ba ang nangyayari? Ang yaman, ang biyaya ba ay pinapakinabangan ng lahat? Katolikong masasabi pero magnanakaw pala. Nagpe-praise the Lord. Habang kumukupit ng bilyon-bilyon. O praise the Lord talaga. Ipanalangin natin, mga kapatid, na yung pananampalataya na tinanggap natin sa binyag ay tunay nating maisabuhay at makita sa ating gawa. At ipanalangin natin ng taos-puso ang mga kapatid nating nahaharap sa matinding issue tungkol sa pera. Lumabas nawa
ang katotohanan tungkol sa mga nangyayaring investigasyon. Malantad nawa sa liwanag ang mga masasamang gawa, pinangalanan Ghost Project. Makamit nawa ng sambayanang Pilipino ang katarungan, sapagkat tunay naman ang Pilipinas ay sagana sa yaman, likas na yaman, talento, magagaling, marurunong, matatalino ang mga Pilipino. Ipanalangin natin sa Diyos na itong mga kapatid natin na gumagawa ng kasamaan, huwag nang magsinungaling, magsabi na ng totoo at ihanda ang sarili sa katarungan na dapat na umiral sa lipunan. Panginoong Jesus, na pagtagumpayan mo ang kasamaan, kasalanan at kadiliman sa iyong kamatayan sa krus, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, sa kapangyarihan ng iyong pagka-Diyos, ipagkaloob mo nawa sa amin ang katotohanan, ang kaliwanagan, ang kalayaan, ang pagkaalipin sa kasalanan. Amen.